salamat sa pagpapala ng pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 8. At ang topic ko na tatalakay natin ngayon ay ikaw ba ay isang aksidente o disenyo ng Diyos. Okay po, ang ating pag-aaratin ito sa chapter 8 verses 3 to 4. At buksan po natin ang ating pag-isip sa mga ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? Ay sa Tagalog, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong nilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Teaching number 1, fine-tuning of creation reflects intelligent creator. Kapag tinignan natin ang langit, ang buwan at mga bituin, mga bagay na nilikha ng Diyos at inilagay sa kanilang tamang lugar, nakikita natin na hindi basta-basta lamang lumitaw. May pagkakaayos, may disenyo at may layunin. Pinapakita nito na ang lahat ay may tagapag-disenyo, ang Diyos na may talino at kapangyarihan. Teaching number 2, life's complexity is divine purpose. Ang bawat aspeto ng buhay mula sa katawan ng tao, emosyon, ugnayan hanggang sa mga pangyayari ay hindi aksidente. May lalim ang disenyo ng Diyos sa ating buhay na nagpapakita na tayo ay nilikha hindi lang para sa ating buhay, kundi upang tuparin ang isang layunin na ayon sa Panginoon. Teaching number 3, intelligent design glorifies intelligent designer. Sa tuwing pag pininilayan natin ang kaganahan at kaayusan ng sanglilikha, ito ay nilibigay papuri sa Diyos. Ang disenyo ng lahat ng bagay ay hindi namin para sa kagandahan o gamit, kundi upang ipakita ang karunungan, kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Application number 1, always go back to your Creator. Sa gitna ng pagkalitaw, problema o tagumpay, tandaan na may Diyos na lumikha sa iyo. Siya ang may alam ng tunay mong halaga at layunin. Kaya sa lahat ng bagay, bumalik sa Kanya. Panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita at pagsunod sa Kanyang kalooban. Application number 2, believe that God created you for a purpose. Hindi aksidente ang iyong pagkatao, kalakasan at mga karanasan. May dahilan kung bakit ka nabubuhay. Ang paniniwala sa katotohanan ito ay nagbibigay ng direksyon at pag-asa, lalo na kapag tila walang saysay ang mga pangyayari sa buhay. Application number 3, cultivate your God-given desire for God's glory. Ibig sabihin ito ay pagyamanin ang iyong mga talento, kakayahan at pagkatao ayon sa disenyo ng Diyos. Hindi ito para sa sariling kapakinabangan lamang, kundi upang maipakita ang kabutihan ng Diyos sa iyo at sa ulila, magbigay ng kalawalhatian sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotion.